Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Idineklara na ang state of calamity sa Canlaon City sa Negros Occidental kasunod ng pagputok ng Bulkang Canlaon na nasa alert level 2 na. Halos 1,000 residente malapit sa bulkan ang inilikas dahil sa makapal na abo at masangsang na asupring inilabas nito. Kahit yung mga nasa labas po ng permanent danger zone, patuloy na pinag-iingat lalo't hindi inaalis ang posibilidad na itaas pa ang alert level 3. At nakatutok si Ian Cruz. Hello. Burg fireworks? Dili po. Ilang minuto bago mag-alas 7 kagabi, Hala, likuan ba yao? nabulabog ang mga residente malapit sa Mount Canlaon nang biglang nagliwanag ang itaas na bahagi ng bulkan. Sa gitna ng dilim, litaw na litaw ang tila mga pulang pailaw na nakapaloob sa makapal na usok. Sa time-lapse camera footage ng PHIVOLCS, kita kung paanong nagsimula ang pagbuga nito ng makapal na usok hanggang sa magtuloy-tuloy ang pagsabog. Nasagap din ang dumadagundong na tunog mula sa pag-aalboroto ng bulkan. Maya-maya, nagbagsakan na mga abo sa mga kalapit na komunidad gaya ng barangay Kabagnaan sa bayan ng La Castellana. Nabalot ng abo ang mga kalsada, pati ang iba pang gamit sa labas ng bahay ng ilang residente. Ang umuulang abo, animoy mga patak din ng semento na dumampi sa balat. Nagbagsakan din ang abo sa ilang sasakyan. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa 5,000 metro ang taas ng plume o singaw mula sa pumutok na bulkan. Apektado ng ashfall ang mga barangay sa La Castellana, La Carlota City at Bago City. Posible rin ang sulfurous o malaasupreng amoy sa mga nabanggit na lugar, pati sa Canlaon City, Murcia at Bacolod City. Patuloy naman ang pagbabantay ng lokal na pamahalaan at nakahanda naman sakaling lumala ang sitwasyon. Dahil sa pagputok ng Bulkang Canlaon, daan-daang pasahero ang stranded sa NAIA. Saan kayo papunta? Kasama sa mga naantala ang biyahe mula Maynila, patungong Iloilo, Bacolod at Cebu. Pero sa inilabas sa abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines, balik operasyon na ang Iloilo Airport kaninang umaga. Sa ngayon, itinuturing ng PHIVOLCS na isang explosive eruption ang naganap sa Mount Canlaon mag-aalas 7 kagabi. Inaaral pa kung may bagong material ba mula sa loob ng bulkan ang inilabas nito. Mula Alert Level 1, iniakyat sa Alert Level 2 ang status ng Canlaon Volcano kung saan delikadong manatili ang mga tao sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Pero kahit daw sa labas ng permanent danger zone, kailangan pa rin magbantay. Beyond the 4 kilometers, kailangan nating bigyan ng reminder ang ating mga kababayan sa epekto ng amoy ng asupre at pagbagsak ng abo kung sakaling magkaroon man ng mga pagsabog pa. At ito naman ay upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan kasi masama sa tao ang amoy asupre at of course yung abo. Hanggang kaninang alas 9 ng umaga, nakapagtala ng 81 low-frequency volcanic quakes, partikular sa hilagang bahagi ng bulkan. March 2020 pa, inilagay sa Alert Level 1 ang Canlaon Volcano dahil sa aktibidad nito. Nakabantay din ng PHIVOLCS sa posibleng maging epekto kung bumuhos ang ulan sa bahagi ng bulkan. Kung nasa dalisdis sila sa mataas na lugar at doon ang ulan, pwedeng ibaba nito at magkaroon ng maputik na baha o di kaya ay mga tinatawag naming sediment-laden flows na depende sa kung mangyayari ay kakayod pa sila sa ilalim, posibleng magkaroon ka ng mga malabnaw na lahar siguro. Samantala, sa isang video message, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang suporta ng gobyerno sa lahat ng apektadong residente sa pagsabog ng Canlaon Volcano. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.